Mas maraming malalayong lugar sa bansa ang magkakaroon ng libre at maaasahang internet access. Nakipagtulungan ng Information and Communications Technology Department sa Clark Network and Technology para maghatid ng internet sa 2,000 liblib na lugar. Kaninang umaga, nagkaroon ng launch at ceremonial turnover of equipment sa ilalim ng Universal Internet Subscription for Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Project. Mahigit ₱1 bilyon ang pondo para sa kabuuang proyekto na nakapagtayo na ng mahigit 4,000 access site. And the handing over of vital satellite communications equipment is a significant component in the implementation of this project. The UIS GIDA project involves deploying cutting-edge technologies. Clark will extend 145 gigabits of capacity to launch this mixed technology project. We are not only providing internet access, but also promoting inclusivity. Sa ilalim ng proyekto, magde-deploy ng fiber technology at 2 klaseng satellite para magkaroon ng connectivity. Kung mabundok at liblib ang mga lugar, lalagyan ng fixed satellite o VSAT para makakonect sa internet. Fiber technology ang gagamitin sa lugar na viable ang terrain. Naglaan naman ng 34 na satellite on-the-move terminals na pwedeng ikabit sa gumagalaw na kotse o barko. The deployment of SATCOM or satellite on-the-move terminals adds a layer of resilience to our efforts. These highly portable antennas will ensure the availability of internet connectivity and emergency communications in times of calamities. Malaking tulong po ito sa inyong komunidad. Na-testing ang koneksyon ng free Wi-Fi sa ilang benepisyaryo sa Norzagaray, Bulacan. Ayon sa kanila, malaking tulong ang proyekto lalo na't walang signal o hirap sa lugar nila. Wala pang pinataw na limitasyon ang DICT sa free Wi-Fi. Ibig sabihin, pwede pa itong gamitin sa kahit anong site. Pero umaasa ang kagawaran na hindi ito maabuso o gagamitin sa paglilibang. This is a free Wi-Fi site and it is intended for productive use. We're hoping that they will do self-regulation among themselves. Pero kung talagang hindi nila makontrol, then we will have to impose policies like perhaps blocking certain access to certain sites. Sa ngayon, mayroong mahigit 8,000 active sites sa ilalim ng Free Public Internet Access Program. Tiwala ang DICT na maaabot ang 15,000 ngayong taon at dadagdagan ito ng 25,000 sa 2025. Alinsunod sa layuning gawing mas konektado at digitalized ang bansa. Paige Javier, CNN Philippines.